Season. Ang bulan sa Disyembre diin kadaghanan sa mga Kristohanon kung dili man tanan ay naga-celebrate sa kapanganakan sa atong Ginoong Hesukristo. Most people who call themselves Christians celebrate Christmas season without the person they commemorate. They make parties just for the sake of celebration, minus the person who is the source of celebration, the Lord Jesus Christ. For the Christians, Christmas season is the most joyous and long celebration of the whole year. But sad to say, the person who is the reason of this feast is in the sideline most of the time. So, unsa ba ang connection sa Christmas in relation sa atong Ginoong Hesukristo? Christmas is the annual festival held by the Christian churches in memory of the birth of the Lord Jesus Christ. This is the day and month where Jesus Christ is born in the human flesh, and Christmas began in the birth of the Lord Jesus Christ. Therefore, without Jesus Christ born in this world, there were no Christmas to be celebrated or to celebrate. Christmas is born in Him, not Christ born in Christmas. As whether Jesus' birth really occurred in December 25, ancient authorities or church fathers are not in agreement. Clement of Alexandria, 150 to 215 AD, says that some place it on April 20. So the early church fathers documented that the birth of Jesus is not on December 25. But of course, Christians community never celebrates the birth of Jesus for the sake of the dead. So, nganong i-celebrate man nato ang Christmas? Unang-una, because ang kaluwasan come to us in Christmas Day. Matthew chapter 1 verse 20 to 21, muning giingon sa written word of God, samtang naghuna-huna siya, si Mary, niini mipakita kaniya o si Joseph day kani. Samtang naghunaon na si Joseph niini mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So mikunsad ang anghel si Archangel Gabriel sa kay Joseph pinaagi sa damgo o iyang gideklara nga dili dapat mahadlok or ma-stress baka unsa baka si Joseph may tungod kay Maria nga nagsabak dahil kini daw ay pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Verse 21, manganak siyang batang lalaki og nganli siyang Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So, gi-introduce ang daan din ni Archangel Gabriel nga si ang batang ipanganak ni Mary ang iyang kamagwangan nga si paganganlang daw Hesus dahil luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. So so ang kalawasan nga gipadala sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ ay nakatutok gayod sa or ang main gayod niini ay ang kaluwasang espiritual. Matod pa dinhi, luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. The name Jesus is just like Joshua, an ordinary name in the first century AD, which means the salvation of God or Jehovah. So munang buot ipasabot sa Jesus or Jesus. God prophesied the birth of Jesus around 600 or 700 BC, in which Jesus, the son of Mary, is the fulfillment of that prophecy. Matod pa sa Isaiah 7:14, niini nga propesya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo through Isaiah the prophet, busa ang Ginoo gayod maoy mohatag kaninyo timaan o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga or putli nga babay in other translation. Pero dinhi sa RSV translation, batan-ong dalaga nga manamkon
or magsabak or magbuntis og manganak og usa ka batang lalaki og nganlan siya Emmanuel. So unsay buot pasabot ng Emmanuel or Jesus, God with us, Emmanuel. Mabasa nato ni siya sa Matthew chapter 2. Christ is the only person who can save the sins of humanity because He is a perfect God and man. So, nung siya ay nagpakatao, wala ang sa iyang nature ang pagka-Diyos. Diyos gyapon siya, pero ang gipalabi niya niya anang higayuna nga gigamit niya ang iyang pagkatawang tao. So sa Luke chapter 1 verse 31, 34 and 35, makita nato dinhi ang the birth of Jesus Christ in the human flesh was not polluted by the sin of the fallen man. Matod pa dinhi, magbuntis ka og mga anak og lalaki, kinsa giingnan ni Archangel Gabriel si Mary. Magbuntis ka og manganak og lalaki og Jesus ang imong ingalan kaniya. Mingon si Maria sa anghel, unsaon man niini pagkahimo nga wala pa man ako'y bana. So nining higayuna wala pa sila kasla ni Joseph og Mary, munang ang pagbuntis ni Mary ay isang dakong delikado sa kay Mary dahil parang nangangalunya siya dahil gibetroth na siya kay Joseph. Bisan tuod o wala pa sila makasal, pero ang hulagwaya ay parang kasal na sila sa kultura sa bansang Israel. Muna nga nahadlok si Mary nga unsay mahitabo kanya kay pwede siyang batuhon or patyon sa mga tao, yung mga silingan sa crime nga parang iyang gibuhat nga bisag gibethrot na siya kay Joseph ay nagbuntis siya. Munang magbuntis ka og manganak og lalaki og Jesus ang imong ingalan kaniya. Mingon si Maria sa anghel, saon man kini pagkahimo nga wala pa man ako'y bana. Verse 35, mitubag ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa labing halangdong na Dios, magpabilin kanimo busa ang balaan nga bata nga imong ipanganak, pagailhon nga anak sa Dios. Anak sa Dios, Son of God, isa sa mga title sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang normal nga pagbuntis ni Mary nga pagahimuon sa opposite sex ay wala kini niya masinatii, wala kini niya maranasi dahil ang gahom sa Espiritu Santo or mikunsad ang Espiritu Santo aron malikayan ang pagka-volute ni Mary sa kasalanan nga mamana niya sa atong unang mga ginikanan kay Adan and Eve. So, perfect gid ang atong Ginoong Jesucristo nga ang kasalanan ni Adan and Eve wala niya kini ma-inherit tungod sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Nganong mikunsad man ang Espiritu Santo, nining higayuna sa pagkatao ni Jesus Christ, ang Espiritu Santo ay wala pa ibupo sa atong Ginoong Dios sa tanang mga tao nga midawat kaniya or mituo kaniya. Busa nining higayuna ay espesyal ang pagkunsad sa Espiritu Santo kay Mary para ang plano sa atong Ginoong Dios in relation sa kapanganakan o pagbuntis sa atong Ginoong Jesucristo ay insakto gayod nga walay kasalanan, dili ipanamkon si Jesus Christ sa kasalanan kagaya ni David na sabi niya na andoon pa lang siya sa tiyan sa iyang amahan, gipanamkon na siya sa kasalanan. In order that the Christ will not be contaminated by man's sinful nature, the Holy Spirit will come upon Mary and the power of God will overshadow her. Mauni ang grabe nga milagro sa atong Ginoong Dios through Mary and Joseph, through Mary dahil ang gahom sa labing gamhanang Dios nag-overshadow sa kay Mary ang Espiritu Santo og ni anang higayuna nalikayan ang pag-pollute o contaminate ni Jesus sa iyang kapanganakan. Meaning, there's no sexual contract between Joseph or
contact between Joseph and Mary until the birth of Jesus. Dahil pag humanog panganak ni Jesus Christ na kay Mary, ang normal nga ah, mag-asawa nga gakahitabo sa normal nga mag-asawa between Mary and Joseph ay nahitabo na. Pero wala na si not until that Jesus Christ was born or panganak ni Mary. Therefore, Jesus' birth is a miracle because it did not go in an ordinary way of human principles. This is medically proven that the blood of Mary or any other mother will not mix to the blood of her child while still in her womb. Then, the blood of Jesus while inside in the womb of Mary did not mix together and not polluted by Mary's sinful nature. According to Roman Catholics, Mary is sinless from birth until she was raptured. That is the doctrine of Immaculate Conception. It was popularized by Duns Scotus, the view that Mary was conceived without original sin. Pero ang pulong sa Ginoo ay wala mo sulti niini, gani si Mary ay gitawag niya ang atong Ginoong Dios nga iyang Ginoo ug mangluluwas. Ibig sabihin, luwason siya sa kasalanan nga na-inherit niya or nagawa niya o na-inherit niya sa atong mga ginikanan kay Adam and Eve. And on 1854, Pius IX issue in Fablos Deus. Matod pa din sa English, we declare, pronounce, and define that the most blessed Mary at the first instance of her conception was preserved immaculate from all stain of original sin. Since then, this doctrine of the Roman Catholic has become a fundamental pillar of Mary worship. But the Word of God refuted these false teachings made by the religious leaders, especially in Roman Catholic. Dili pwede simbahon ang creation. Dili pwede simbahon ang tao, maging ang anghel. Mao na ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. So, this is a false teaching sa religion nga sa ako mismo ay akong namatan. Matod pa sa Mark chapter 7 verses 6 to 9, gitubag sila ni Hesus. Tinuod gayud ang giingon na propeta Isaias, mahitungod kaninyo nga mga tigpakaron ingnon, plastic hypocrite. Sumala sa sinulat ni Isaias, mingon ng Dios, kining mga tawhanan nagatahod kanako sa baba lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Verse 7, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulunan, mga hinimo lang sa mga tao. Ang written word of God dili hinimo sa tao, gikan kini sa atong Ginoong Dios sa iyang kasing-kasing o iya kining gihatag gipasulat sa iyang mga propeta sa Old Testament, sa New Testament, sa iyang mga apostles para ilang maisulat. Pero ang atong Ginoong Dios through His Holy Spirit ang nagdirect, nagkontrol sa human author nga nagsulat sa iyang written word nga mabasa nato diha sa Biblia. Muna nga apart from the Bible, unsa mang sinulat bisag kinsa mang banggiitan nga nagsulat ay dili na perfect, dili kagaya sa pulong sa Ginoo, written word of God in the Bible that is infallible. Walay pagkasayop dahil sa direction, dahil sa pagkontrol sa Espiritu Santo sa mga human author who wrote the written word of God. Verse 8, gisalikwan ninyo ang sugo sa Dios ug ang mga pagtulunan sa tao mao ang inyong gituman. So, daghang mga religion na mas authoritative pa ang mga sinulat sa ilang mga leader kaysa written word of God. Gigamit nila ang written word of God pero doon na sila pang-alalay nga kadalasan mas authoritative pa sa written word of God. Muning giingon sa verse 8 nga gisalikwan ninyo ang sugo sa Dios ug ang mga pagtulunan sa tao mao ang inyong gituman. Miingon pa gayud si Jesus, maayo gayud kamo
mangita og pamaagi sa pagsalikway sa gipasunod sa Dios aron masunod ninyo ang inyong mga tulumanon. So kining mga tawhana, they are teaching sa mga hinimo lang sa tao nga pagtulunan kay sa pulong sa Ginoo nga gikan mismo sa atong Ginoong Dios para itudlo sa mga tao para mahimo silang tinuod nga mga Kristohanon. Psalms chapter 55 verse 5 makita dato dinhi that every person who was born of a woman inherit Adam's sinful nature and Mary is not exempted. Matod pa sa verse 5 ng Psalms 51, matod pa ni King David, dautan ako sukad ako mahimugso og makasasala sukad ako ipanamkon. Nganong nahitabo man kini tungod sa kasalanan ni Adan and Eve nga na-inherit sa normal nga tao. In exception sa atong Ginoong Kristo dahil mikunsad ang Espiritu Santo og para dili makontaminate ang iyang dugo sa sinful nature nga usa ka tawo. Luke chapter 1 verse 46 to 47 mingon si Maria, nagaday gayud ako sa Ginoo ug malipayon ang akong espiritu tungod sa akong manluluwas. So, nagkinahanglan og Savior si Mary dahil parehas sa normal nga tao, parehas kanato, kanimo og kanako, siya ay gipanamkon sa sala kung saan na inherit niya sa unan niyang mga ginikanan, una natong mga ginikanan si Adan and Eve. 1 Peter chapter 2 verse 22, Jesus is a perfect Savior of mankind for He is holy and without sin. Matod pa dinhi, wala siya makasala si Jesus Christ o wala mamakak. So makita nato dinhi ang kalainan sa atong Ginoong Kristo sa normal nga tao. Normal nga tao ang atong Ginoong Kristo pero siya ay Diyos usab. Muna nga kinahanglan ang intervention sa Espiritu Santo sa iyang sa pagbulos ni Mary para dili makontaminate ang walay batik nga sala sa atong Ginoong Kristo. Romans chapter 8 verse 3, ang kasuguan dili makakuha sa gahom sa sala diha sa atong kinabuhi. Tungod sa kahuyang sa atong tawhanong kinaiya. So weak kaayo ang atong atong flesh na dali ra maimpluwensya sa buhat sa yawa. Matod pa dinhi huyang sa atong tungod sa kahuyang sa atong tawhanong kinaiya. Ang Dios mao ang nagkuha sa gahom sa sala diya sa kinabuhi sa tao. Gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak si Jesus Christ nga mahimong tao sama kanatong mga makasasala aron mahimong halad alang sa atong mga sala og diha sa iyang pagkatawhanong gilaglag sa Dios ang gahom sa sala. Munang importante kayo nga atong Ginoong Kristo ay magpakataw gayon. Magpakataw gayon og magkinabuhi pareha sa normal nga tao, pero siya ay wala makasala ni mamakak man lang. Christmas is the season nga ang atong nabuhat nga mga sala napasaylo na sa Ginoo. Kay mituo man kita nga nagpakataw ang Ginoong Dios tungod niini nga reason. So muna nga mao kini ang celebration, usa ka bulan nga celebration dahil pagsugod pa lang sa December 1 ay ang mindset dayon sa tao nga Christmas month. Mao kini ang adlaw sa gugma, adlaw sa regalo, adlaw sa unsa man. Pero ang pinaka-the best nato nga regaluhan niini nga season ang natao natong manunubos nga si Jesus Christ. Kung wala ta mag-birthday din sa Christmas, niining mga bulana, dili ta ngay mga yog regalo dahil ang dapat natong regaluhan ang atong Ginoong Kristo nga nag-celebrate sa pagpakatao niya culturally according sa naandan sa mga Kristohanon sa December nga bulan. So mao kini ang Christmas season. So daghang kayong salamat sa tanan nga makasubaybay niini nga pagtulunan
naway ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo makadugang og paligon sa atong pagtuon ang atong Ginoong Dios ay gibiyaan niya ang iyang karangian sa kalangitan, nagpakatao through Jesus Christ para luwason kita sa atong mga kasalanan ug idayri kita sa insaktong pagkinabuhi nga matarong. Daghang kay salamat sa tanan ug kita ay magampo. Salamat kay Ginoo nga ikaw ay mikanaog sa imong gingharian dito sa langit og nagpakatao misulod sa kalibutan nga puno sa problema, influenced by the devil. Og salamat kay Ginoo nga ang imong kapanganakan ay milagro gayud nga wala makontaminate, wala ma-pollute Ginoo sa sala nga nabuhat sa among unang mga ginikanan o Dios. Mao nang hinungdan nga ikaw ay perfect nga tao nga mag-alay sa imong dugo dito sa krus ng Kalbaryo para kami maluwas kung kami ay mutuo kanimo, Ginoong Hesukristo. Salamat kayo nining gabi una. Panalangini ang tanan nga nagatan-aw niini. Bless them, O Lord God, according to their faithfulness sa iyo, O Lord God, and according to their needs, Panginoon. Salamat kay Amahan. In Jesus' name. Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan. Bye-bye.